kalbo, big boss, boss idol. Ganito kung tawagin umano ng mga tauhan ng dating congressman at miyembro ng Philippine House of Representatives 3rd District ng Negros Oriental na si Arnolfo Arnie Alipit Teves Jr. Of a certain boss idol, big boss, kalbo, was the one who recruited them and the person who provided logistical and material support during the planning and execution of the assassination plot against Governor Degamo. Naging mainit ang kanyang pangalan nang mapabilang siya sa mga pangunahing suspect o pinakautak sa pagpaslang kay dating Gobernador Roel Degamo o kung tawagin ay Pamplona Massacre na naganap sa mismong tahanan ng gobernador sa Negros Oriental na matatagpuan sa Pamplona noong March 4, 2023. Ang insidente ay nagsimula ng umaga nang ang isang grupo ng mga dating miyembro ng militar ng Pilipinas ang pumasok sa tahanan ni Degamo habang abala sa pagbibigay tulong sa kanyang nasasakupan. Ang grupo ay armado at malinaw na pinlano at determinadong isagawa ang pag-atake. Walang habas na pinasok ng mga suspect ang tahanan ng gobernador at agad siyang pinatay. Bukod sa kanya, siyang pangtao ang walang awang pinaslang at 17 ang sugatan. Ang ganitong massacre ay nagdulot ng malaking takot, pagkabigla at galit sa buong bansa at ang pagkakasangkot ng isang mataas na opisyal tulad ni Teves ay nagpalalim ng mga agam-agam ukol sa kalakaran ng politika sa Pilipinas. Sinasabing si Teves ay napakamakapangyarihan sa Negros Oriental na kahit ang mga pulis at piskalya ay napapasunod daw nito. Arnie Teves, Arnolfo Alipit Teves. Basta man. Sabi ko nga kung sa sine, Congressman Teves is the executive producer, P-Finance, yung mga baril sa kanya galing, siya bumibili ng mga baril, yung lugar kung nagtataguan, bumibili ng sasakyan, pinifinance niya lahat. Yung ginamit para tumakas, helicopter use eh. Nakalagay sa helicopter, Teves Cares. Bonjing, napanood kita sa YouTube, ang dami mo na namang satsat. Naghahamon ka pa kung matapang ako. Huwag naman ganyan. Kung tapang lang, alam mo naman hindi ako nagkulang dyan eh. Hindi bobo yung Pilipino. At dito bopols, tanga, tigas ulo, lakas tama. Diba? Sagutin mo yung tanong ko at take my challenge. Ang hamon ko nga sa'yo, kung nasagot mo yon, uuwi ako. Kung nasagot mo ng tama. Pero kung hindi, mag-resign ka. O ano, kung matapang ka, take my challenge. O, wag mo ako hahamunin ng tapang-tapang dahil hindi kita aatrasan, boss. Malaki ka sa akin pero kilala mo na ako. Walang ganyanan, ha? Doon lang tayo sa tama, okay? Wag natin ilihis ang issue. O, nililihis natin yung issue eh. Ay naku, puro kasat-sat. Si Congressman Teves yung pagkaalam. Kasi yung safe house namin, yung may-ari ng nagtanong kasi ako kung sino may-ari ng yung safe house namin sa lupain doon. Okay. Ano po? Sino daw po? Teves daw. Teves? Sino pong Teves yung sir? Wala pong pangalan ng sinabi. Si Kong daw sir. Sinong Kong? Teves sir? Kong Teves? Okay. Why didn't why didn't you behave the way a lawmaker should? You should have, sorry sir, you should have shown up in Congress, reported to the speaker, right? Because as you claim, you're innocent. Showed up to the speaker, gone to work the way an innocent congressman would, and given this angle to the police, right? Why didn't you, sir? Pwede ko ulitin? Opo. Pwede ko ulitin? Ano bang mahirap intindihin sa papatayin ka? Ano bang mahirap intindihin doon? Naiiyak na ako. Ano bang mahirap intindihin sa papatayin ka? Okay, sir, eto na nga po tayo. Sino po ba ang pinaniniwalaan po ninyo na may plano sa buhay po ninyo? Sino po? Even if you don't have to name names. Kasi ako kung sasabihin ko dito eh. Opisyal ng gobyerno. Opisyal ng gobyerno. Mataas po bang opisyal? Dalawa po. Mataas na opisyal, ma'am. Nung nag-order siya directly, doon siya nagkamali.
Si Ruel Degamo ay naging gobernador ng Negros Oriental noong January 2011 matapos pumanaw si Agustin Perdices. Si Perdices ay umalili bilang gobernador matapos din ang pagkamatay ni Emilio Macias II. Sa kanyang unang termino, si Degamo ay nagpakita ng dedikasyon sa paglilingkod at naging isang mahalagang leader sa probinsya. Noong 2013, si Degamo ay opisyal na nahalal bilang gobernador at muling nahalal noong 2016 at 2019 na eleksyon na nagpapakita ng matibay na suporta mula sa mga mamamayan ng Negros Oriental. Nang dumating ang 2022 na eleksyon, tumakbo si Degamo para sa kanyang ika-4 na termino bilang gobernador. Gayunpaman, natalo siya kay Pride Henry Teves na siyang naiproklama bilang nanalo. Hindi natanggap ni Degamo ang resulta ng halalan at agad siyang naghain ng electoral protest sa Commission on Elections or COMELEC. Ayon kay Degamo, may mga irregularidad sa halalan na dapat masuri. Isinagawa ang isang recount at sa proseso nito, natuklasan na ang mga boto para sa isang nuisance candidate na nagngangalang Ruel Degamo ay dapat ituring bilang mga boto para kay Ruel Degamo. Dahil sa pagkakapareho ng pangalan nila, pinaniniwala ang nalito ang mga botante at ang kanilang dapat na boto ay para kay Ruel Degamo. Ang huling bilang ng mga boto matapos ang recount ay nagpakita na si Ruel Degamo ang tunay na nanalo sa halalan. Kaya matapos ang 4 na buwan, October 5, 2022, si Degamo ay nanumpa bilang gobernador at October 11, voluntaryong bumaba sa pwesto si Pride Henry Teves dahil sa resulta ng recount at desisyon ng COMELEC. Ang tagumpay na ito ni Degamo ay nagbigay daan upang maipagpatuloy niya ang kanyang pamumuno at mga programa para sa probinsya. Ngunit, ang kanyang buhay ay marahas na winakasan noong March 4, 2023 sa isang trahedyang insidente na kilala bilang Pamplona Massacre. Ang pag-atake o mass shooting at assassination na naganap sa Pamplona, Negros Oriental ay naganap bandang alas 9:36 ng umaga sa mismong compound ni Governor Degamo habang isinasagawa ang pamamahagi ng tulong sa mga lokal na benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Isang programang pambansa na naglalayong suportahan ang mga pamilyang nangangailangan sa pamamagitan ng financial assistance. Habang abala sa nasabing aktibidad si Degamo, dumating ang grupo ng mga armadong kalalakihan na may mga dalang matataas na kalibre ng baril. Agad nilang sinugod ang lugar at nagsimulang magpaputok ng kanilang mga baril. Mabilis ang pag-atake na nagdulot ng kaguluhan at takot sa mga tao na naroon. Nang matamaan si Degamo, agad siyang isinugod sa Negros Polymedic Hospital sa Sibulan sa pag-asang siya ay maisasalba pa. Sa kabila ng mga pagsisikap ng mga doktor, idineklara siyang patay bandang alas 11:41 ng umaga. Bukod sa kanya, siyang pang tao ang walang awang pinaslang kabilang na ang isang barangay kagawad at isang sibilyan na napagkamalan bilang bodyguard ni Degamo. Ang sibilyan na ito ay isa lamang sa mga naroroon upang tumulong o makilahok sa aktibidad. Dagdag pa rito, isa pang biktima ang nasawi higit sa 2 buwan matapos ang insidente dahil sa mga tinamong sugat. Bukod dito, 17 rin ang sugatan sa insidente. Ang naturang massacre ay nagdulot na matinding kalungkutan at galit sa mga residente ng Negros Oriental. Ang insidenteng ito ay hindi lamang nagdulot ng malaking pagkabigla sa buong lalawigan kundi pati na rin sa buong bansa. Nagdulot ito ng iba't ibang haka-haka at spekulasyon tungkol sa motibo sa likod ng pag-atake, lalo na dahil sa posisyon ni Degamo bilang isang mataas na opisyal ng gobyerno. Ito ay nagmarka bilang isa sa mga pinakamatitinding krimen sa kasaysayan ng Negros Oriental at nagbunga ng malawakang panawagan para sa hustisya at seguridad sa rehiyon. Samantala, si Pangulong Bongbong Marcos ay personal na dumalo sa burol ni Degamo at nangako na magdadala ng hustisya sa Negros Oriental. Ang kanyang presensya at pahayag ay isang malinaw na mensahe na seryoso ang pamahalaan sa pagtugis at pagpaparusa sa mga nasa likod ng krimen. Kasabay nito, ang Pangulo at ang iba pang mga gobernador mula sa iba't ibang probinsya ay mahigpit na kinundena ang pagpatay.
Sa pagnanais na matugunan ang seryosong problema ng karahasan sa Negros Oriental, iniutos ng Pangulo ang pagbuo ng isang special na panel ng mga piskal upang suriin ang mga kaso ng pagpatay sa lalawigan, kabilang ang pagpaslang kay Digamo. Nagpabuo rin ang Pangulo ng Interagency Task Force ng DOJ, DILG, AFP, PNP at Office of the Executive Secretary para tutukan ang sitwasyon sa Negros Oriental, at ang itinalagang hepe para dito ay si Interior Secretary Benhur Abalos. Makakaasa sila na magkakaroon ng hustisya dito sa inyong probinsya na naging masyadong magulo na. Tinawag naman ni Senate President Mig Zubiri ang pamamaril bilang isang aktong politikal na terorismo na nagpapakita ng malalim na epekto ng insidente sa larangan ng politika sa bansa. Ang malupit na pag-atake ay tinukoy na hindi lamang simpleng krimen kundi isang tahasang paglabag sa kalayaan at demokrasya. Bilang bahagi ng kanilang tugon sa trahedya, ang Region 7 Office ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ay nagbigay ng 513,000 pesos na halaga ng tulong pinansyal sa mga nakaligtas at sa mga pamilya ng mga nasawi sa pag-atake. March 16, 2023, si Digamo ay inilibing sa kanilang family mausoleum sa kanyang bayang kinalakihan sa Chateau Negros Oriental. Ang kanyang libing ay dinaluhan ng mga nagluluksa mula sa iba't ibang bahagi ng probinsya, pati na rin ng mga opisyal ng gobyerno at mga taga-suporta na nagbigay pugay sa kanyang pamana bilang isang masigasig na lingkod bayan. Ang pamilya ni Digamo ay naniniwala na ang pagpatay sa kanya ay may malalim na motibong politikal. Ayon sa kanila, ito ay maaaring konektado sa mga nakaraang pagpatay sa lalawigan, kabilang na ang mga insidente bago pa ang halalan noong 2022, kung saan ilang mga taga-suporta ni Digamo ang naging biktima. Ang mga insidenteng ito ay nagdulot ng mga pangamba na may sistematikong plano laban sa mga kaalyado ni Digamo na nagkaroon ng mas matinding kahulugan matapos ang kanyang pagpatay. Pagkatapos ng pag-atake, naging mitya ito ng masinsinang investigasyon upang alamin ang tunay na motibo sa likod ng pagpatay at mapanagot ang mga nasa likod ng krimen, lalo na ang mastermind nito. Ngayon, ang mga otoridad ay umaksyon upang tugisin ang mga salarin. 4 na suspect ang naaresto sa Bayawan na isang bayan sa Negros Oriental, habang ang isa pang suspect sa mga follow-up operation ng pulisya ang napatay na kinilalang si Arnil Labradilla, isang dating NPA mula sa Bindoy, Negros Oriental. March 9, 2023, 2 sa mga nahuling suspect na pawang mga dating miyembro ng militar na sina Joric Labrador at Benji Rodriguez ang nagpahayag sa isang ambush interview ng media na ang utak ng krimen ay isang tao na kanilang tinukoy bilang Kong Teves. Inutusan daw sila nito na patayin si Digamo at sinabi sa kanila na ang gobernador ay isang drug lord. Bagaman sumunod sila sa utos, ipinahayag nila na hindi nila kilala personal ang tinutukoy na Kong Teves. Ang pahayag na ito ay nagbukas ng usapin tungkol sa mga posibleng politikal na motibo sa likod ng krimen, lalo na't ang pangalang Teves ay kilala sa politika ng Negros Oriental. 2 sa mga prominenteng politiko sa lalawigan na may apelyidong Teves ay si Arnolfo Arnie Teves Jr. na matagal ng karibal ni Digamo at si Pride Henry Teves na dating gobernador ng lalawigan. Dahil sa pahayag ng mga suspect, naging mainit na paksa sa publiko kung sino nga ba ang tinutukoy na Kong Teves. Sa gitna ng mga haka-haka, si Jose Bong Teves Jr., isang representante mula sa party list na talino at galing ng Pinoy, ay nagbigay ng privilege speech sa Kongreso. Sa kanyang talumpati, nilinaw niya na hindi siya ang Kong Teves na tinutukoy ng mga suspect. Ipinaliwanag niya na bagaman kapareho niya ang apelyido ng mga Teves sa Negros Oriental, ang kanyang pamilya ay nagmula sa Catanduanes sa Bicol Region at walang koneksyon sa mga Teves sa Negros Oriental. Ang pamilya Teves mula sa Negros Oriental at ang pahayag ng mga suspect ay nagbigay diin sa posibilidad na ang pagpatay kay Digamo ay bahagi ng isang mas malaking plano upang tanggalin siya sa kanyang posisyon sa pamamagitan ng karahasan. Sa gitna ng lumalaking kontrobersya at mga akusasyon, si Arnie Teves ay nagbigay ng pahayag upang pabulaanan ang mga espekulasyon na siya ay sangkot sa krimen. Ayon kay Teves, siya ay nasa Estados Unidos noong oras ng pag-atake, kung saan siya ay sumailalim sa isang stem cell treatment. Dahil dito, anya, imposible para sa kanya na planuhin ang pagpaslang. Dagdag pa ni Teves, kahit pa siya ay gustuhin ng mga tao na ipalit kay Digamo, hindi ito posible ayon sa batas. Ipinaliwanag niya na ang kanyang kapatid na si Pride Henry Teves ay hindi maaaring humalili kay Digamo bilang gobernador. Dahil ayon sa legal na proseso, ang vice governor lamang ang may karapatan na maging kapalit ng gobernador sa ganitong sitwasyon.
Sa pamamagitan ng pahayag na ito, sinikap ni Teves na alisin ang mga hinala na siya ay may motibo sa pagpatay upang makuha ang posisyon ni Digamo. Noong February 28, pumunta akong Amerika dahil kailangan ko magpa-stem cell, magpa-check up sa aking doktor. Ang balik ko dapat, ang travel authority ko was hanggang March 9. Pero ang dapat balik ko noon was March 8. Ang alis ko sa Amerika was March 7. Ngayon, bago pa ako umuwi, nangyari yung pamamaslang sa aming probinsya sa Negros Oriental. Agad-agad binintang nila sa akin. Di ba dapat sa lahat ng investigasyon, unang ebidensya bago ang suspect or ang mastermind? Ano ang nangyari dito sa Negros Oriental? Naglagay na kagad sila ng suspect, naglagay na kagad sila ng mastermind, sabay pinahabol yung ebidensya na tumama doon sa gusto nilang maging mastermind at suspect. Di ba mali? Hindi dapat ganun. Hinihingi ko lang naman fairness at hindi yung ididiin yung isang tao. Hiningi ko rin sana na tingnan lahat ng anggulo. Ngayon, bakit ko sinabing tingnan lahat ng anggulo? Dahil natural yun sa investigasyon. Dito sa nangyaring pamamaslang, diretso na kagad tinuro sa akin. Ang daming pwede tingnan na anggulo. Nakwento ko na to nung isa kong video yata na dapat tingnan lahat. Hindi ko maintindihan bakit hindi sumipot ang mga gwardiya, mga pulis na naka-assign na kanya. At sa alam ko, ang dami ring army nagbabantay kay Digamo. Sa dinami-dami ng army, may detachment pa sa napag-alaman ko, malapit na malapit sa bahay niya nung pangyayaring yun. Bakit walang rumisponde? Isa pa, narinig ko sa isang interview ng kapamilya niya na kaya daw walang mga bodyguard nung oras na yun dahil pinakain daw sa taas. Natin na, kung bodyguard ka, hindi mo dapat iniiwan. At kung kapamilya ka, bakit mo papaalisin lahat ng bodyguard para pakainin? Dapat salitan. Uulitin ko to nung sinabi ko rin sa isang video. Nakita natin na yung pumasok, kilala ng mga nandun. Kahit nung gwardiya na lang at nung aso. Nagwagayway pa yung buntot ng aso. E ngayon, ibibintang nyo sa akin. Tingnan na natin yung anggulo ng mga kakilala, kapamilya. Hindi pwedeng nakatuon lang sa isang tao. At pagkasyahin nyo dun or diin nyo dun ang lahat ng kaso at ipa-eksakto nyo yung mga ebidensya na nahagilap nyo or inimbento nyo. Huwag naman sana ganun. Nung una kong video, sinabi ko na, diba? Nakita nyo yung video ng pagpatay. Ganun kagaling na mga tirador. Mahuhuli ng ganun-ganun lang. Ngayon, ilang batalyon ang pinadala sa Negros. Sabay, isa lang yung mahuhuli. Mga bossing, unti-unti na nakikita ng netizens at ng taong bayan yung script. Huwag nyo naman sana gawing sine ang totoong buhay. Nagsasakripisyo kayo ng tao para sa palabas nyo. Huwag naman gano'n mga boss. Diba? Ano kaya kung kayo nasa lugar ko? Kayo ginawang sacrificial lamb. Meron nga akong naisip na kasama sa script yung pagpatay kay Digamo para lang madiin ako. Grabe naman. Hindi naman ganun. Pag nalaman ni Presidente lahat ng pinagagawa nyo, malilintikan kayo sa kanya. Hindi ako maniniwala na gusto to ni Presidente. 2 beses nang kami nakapag-usap. But in the 2 times that we talk, okay na tao si President BBM. So ngayon, tama na yung script nyo. Tama na. Dahil obvious na lahat scripted, lahat gawa-gawa. Anyway, hindi naman palingin ko lang to. Malalaman din naman natin sa mga tingin ng taong bayan, sa mga netizens na lumalabas na yung script. Noong una, nabugbog ako sa social media. Pero ngayon, hindi naman bobo ang mga Pilipino. Nakikita na nila yung lumalabas na script. Kawawa lang ako at ang pamilya ni Digamo na puro kami naging biktima sa script. Matapos ang pagpatay kay Digamo, si Teves ay tumangging bumalik sa Pilipinas na sinasabing siya ay nangangamba para sa kanyang kaligtasan. Ang kanyang patuloy na hindi pagbabalik sa bansa ay nagdulot ng mas maraming tanong at pagdududa. Sa paglipas ng mga linggo, ang kanyang kinaroroonan ay naging isang malaking misteryo. Noong April 2023, iniulat ng DOJ na si Teves ay maaaring nasa Cambodia. Subalit si Senator Joel Villanueva ay nagsabi na siya ay nakita sa South Korea. Ang mga magkaibang ulat na ito ay lalo pang nagpalalim sa misteryo at kontrobersya sa paligid ng kanyang pagkakasangkot sa kaso. Kaya naman siya ay sinuspinde ng House of Representatives. Ang pagkabigong sumunod sa mga kautusan at harapin ang mga akusasyon laban sa kanya ay nagdulot ng mas seryosong aksyon mula sa Kongreso.
March 10, 2023, mula sa bisa ng 5 search warrant, niraid ng PNP CIDG pasado alas 4 ng madaling araw ang 5 bahay na pagmamayari ni Teves at ng kanyang 2 anak. Samut-saring dekalibreng baril, bala at pampasabog na hindi lisensyado ang nasabat sa mga niraid. Tugon naman ng kampo ni Teves na sketchy daw ang raid dahil hindi sila hinayaang mag-observe sa nasabing mga raid. Sinagot naman ito ng PNP na nagtawag sila ng barangay para maging testigo sa operasyon. Sa pag-usad ng investigasyon, April 3, tinukoy ni Justice Secretary Jesus Crispin Boying Rimulya na si Arnie Teves ang highest mastermind sa naturang massacre at itinuring na ng DOJ ang pagpatay kay Digamo na case closed. Kasunod ng pagkakaaresto ng pulisya sa 11 suspect na pawang mga dating miyembro ng militar sa magkakahiwalay na operasyon sa buong lalawigan. 9 sa kanila ay dating mga aktibong miyembro ng militar habang ang 2 ay isang reservist at isang trainee. 6 sa mga suspect ay naaresto sa magkakahiwalay na operasyon habang ang iba naman ay sumuko ng kusa sa mga otoridad. Ang DOJ ay nagsampa ng mga kasong murder at frustrated murder laban sa 4 sa mga naarestong suspect. Pati na rin sa 12 hindi pa nakikilala mga tao na tinukoy bilang John Doe sa kanilang kaso na isinampa sa Tanjay Regional Trial Court. Dagdag pa rito, ang ilang mga suspect ay kinasuhan din ng illegal possession of firearms, ammunition, and explosives sa Bayawan RTC. 7 hanggang 8 sa mga suspect ang direktang nagturo kay Arnie Teves bilang pinakautak ng krimen. Partikular dito, ang video call kung saan kausap raw ng middleman na si Marvin Miranda si Teves. Marvin kay Teves doon is Boss Idol. Kapag kinakausap niya yung mga iba, sinasabi niya si Boss Idol yan o si Boss Idol to. O ito sa telepono si Boss Idol, may video call na pinakita. Si Marvin yon, siya yung kausap at pinakita sa first floor, pinakita yung nakausap. Ang sabi, good luck. Yung iba, sinabihan sila na drug lord daw yan. Sinabi sa iba na masamang tao yan, kaya kailangan ganito ang gawin. Binigyan na nga siya ng pagkakataon mag-landing kung saang airfield niya gusto eh. At lahat na binigay na sa kanya na pagkakataon eh. Pero pag gusto may paraan. Pag ayaw may dahilan. Tapos na po ang boxing, nahuli na po ang lahat. Case closed na to, prosecution na tayo pagkatapos. Marvin Miranda, upon the instruction of a certain Boss Idol, Big Boss Kalbo, was the one who recruited them and the person who provided logistical and material support during the planning and execution of the assassination plot against Governor Digamo. Si Miranda ay isang Army Reservist at matagal ng security aide ni Teves na siyang itinuturo ng DOJ na bumuo ng team para itumba si Digamo at kumalap umano ng mga armas para sa planong pagpatay. Unang araw pala ng investigasyon ay lumabas na raw ang pangalan ni Miranda kaya siya pinaghahanap at mayroon na itong dating kaso dahil sa paglabag sa RA 10591. Sinampahan siya ng reklamong 9 counts of murder, 15 counts of frustrated murder, at 3 counts of attempted murder. Dagdag pa ng DOJ, sapat na raw ang mga ebidensya para paharapin sa kaso si Teves, pero kailangan pa rin daw pagulungin ang hustisya at mapasailalim sa due process. April 17, 2023, nagsagawa ng unang pampublikong pagdinig ang Senate Public Order and Dangerous Drugs Committee kaugnay sa pagpatay kay Digamo. Ang nasabing pagdinig ay bahagi ng mas malawak na pagsisiyasat upang tukuyin ang mga detalye sa likod ng krimen at ang mga posibleng sangkot dito. Isa sa mga pangunahing usapin sa pagdinig ay ang plano ni Arnie Teves na dumalo sa pamamagitan ng video teleconferencing mula sa kanyang hindi malamang lokasyon sa ibang bansa. Gayunpaman, hindi sumang-ayon ang mga senador sa kanyang paglahok dahil sa mga legal na isyong maaaring bumangon. Partikular na ang tanong kung maaari ba siyang legal na magpatotoo sa ilalim ng panunumpa habang hindi pisikal na naroroon sa Pilipinas. Si Senator Francis Tolentino ay nagmungkahi na maaari makapagbigay ng testimonya si Teves sa ilalim ng panunumpa sa mga susunod na pagdinig kung siya ay pisikal na magpapakita sa isa sa mga diplomatic missions ng Pilipinas sa ibang bansa. Sinabi rin ni Tolentino na ang isang military attaché sa nasabing diplomatic mission ay maaari magpatupad ng contempt order lalo na kung si Teves ay hindi makikipagtulungan. Samantala, si Senator Ronald Bato de la Rosa na namumuno sa komite ay initially pinayagan si Teves na makilahok sa virtual hearing. Subalit ito ay sinalungat ni Pamplona Mayor Janice Digamo, ang asawa ng pinaslang na gobernador.
Ayon kay Janice, magiging hindi patas para sa mga pisikal na dadalo sa pagdinig ang pagbibigay ng ganitong klaseng kaluwagan sa isang taong tinuturing na bugante. Pinunto niya na ang pagbibigay ng ganitong pribilehiyo ay maaaring magbigay ng impresyon na pinapaboran si Teves sa kabila ng kanyang pagkakasangkot sa kaso at ang kanyang patuloy na pag-iwas sa pag-uwi sa bansa. Sa huli, ang pagtanggi ng Senado sa paglahok ni Teves sa pamamagitan ng video teleconferencing ay nagpakita ng kanilang pagnanais na tiyakin ang integridad ng proseso at ang pagiging patas ng pagdinig. Bukod dito, ayon kay Seaton Negros Oriental, Mayor Fritz Diaz, pamangkin ni Digamo, ang mga pulis daw sa Negros Oriental at Piskalya ay hawak umano ng mga Teves. Tingin din ni Diaz na ang pag-raid sa isabong na pinapatakbo umano ni Teves ang isa sa mga dahilan ng umano'y galit ni Teves kay Digamo. Yung tabi ni Arnie sir, yan si Tomasino Alitro. Siya yung nagbibigay weeklyhan sa mga Teves. Tapos sabi ni, nakita ko sa interview, sabi ni Henry Teves, campaign manager niya daw, problema namin killings, police po ang pumapatay sa Negros Oriental. Tapos there is a lot of cover-up, sir. Sino yung Tomasito niya at sasakalin ko yan? Kung makita ko yan. Yung tabi ni Arnie, sir, yung Saan Tomasino yan? Alidro. Kung ganun siya katapang, umarap siya sa akin at babalian ko siya ng leeg. Nirequire niyo mga polis na mag-attend sa birthday. Kung hindi, itatapon. Hanapin niyo itong Tomasito na ito, Pinpi. Umalis na ng bansa ata, sir. Katapang naman itong tao na ito na i-require yung mga polis mag-attend. That's the reason, galit na galit yung mga Teves kay Gob kasi pinatigil yung faucet, isa sa faucet of money ni sir. Humarap naman sa Senado ang isang Police Staff Sergeant Noel Alabata na umano'y hitman ni Teves sa pagpapatumba sa dalawang negosyante na tosino ang negosyo. Yung pinalabas sa CCTV do, hindi yun po ako. Hindi yun ako po yung CCTV. Yung gitampered nila, nagawa sila ng CCTV na sa kanila na yun ang nangyari. Yun ang nangyari. Ngayon po, nagtanong ako, bakit ako napunta dyan? Bakit mag-import sila na gagawa ng replika o itatamper yung video niyan? In the first place, nandoon ka, nabugbog ka, nasa ospital ka, napunta ka sa istasyon. Yes po, sorry po. Oo, kaya nga, klaruhin natin ito. Sige po. Huwag ka mag-akusa na gumagawa ng... Yes po, sorry po. Itinanggi naman ni Senator Bato de la Rosa ang mga alegasyong pinoprotektahan niya ang mga Teves. Hindi po ako kaya bayaran kahit gaano kayaman ni Teves. Hindi po kaya bayaran ako ng kahit sino man. Hindi po ako naging tuta at hindi po ako related sa mga Teves for full disclosure purposes. Sa kabila nito, naglabas ng direktiba si Interior Secretary Benhur Abalos na nagpapalit sa lahat ng mga tauhan ng pulisya sa Negros Oriental upang maibalik ang tiwala ng publiko sa mga puwersa ng pulisya at matiyak na walang anumang bias o sabwatan sa mga otoridad na maaaring makaapekto sa investigasyon. Matapos ang serye ng mga pagsampa ng kaso laban sa mga suspek, isang mahalagang hakbang ang ginawa ni Justice Secretary Boyeng Rimulya. Sa kanyang kahilingan, inilipat ng Korte Suprema ang mga kaso mula sa kanilang orihinal na jurisdiction patungo sa Manila Regional Trial Court. Ang hakbang na ito ay naglalayong magbigay ng mas ligtas at mas kontroladong kapaligiran para sa paglilitis dahil sa mas mataas na seguridad at kakayahan ng mga hukuman sa Maynila na hawakan ang ganitong kalaking kaso. Isinampa ang mga kaso laban sa 7 iba pang mga suspect kabilang na si Marvin Miranda na tinukoy bilang isang middleman na nag-recruit sa ibang mga suspect. Sa kabuuan, 39 na reklamo ang naisampa kaugnay sa insidente na kinabibilangan ng 10 kaso ng murder, 17 kaso ng frustrated murder, 9 na kaso ng attempted murder, 1 kaso ng illegal possession of firearms at 2 kaso ng illegal possession of explosives. Bukod pa rito, naiulat na may humigit kumulang 5 iba pang mga suspect na patuloy na tinutugis ng mga otoridad. May 9, 2023, si Arnie Teves ay nagtangkang humingi ng political asylum sa Timor-Leste bilang bahagi ng kanyang pagsisikap na makaiwas sa mga kaso at akusasyon na ipinupukol laban sa kanya sa Pilipinas. Gayunpaman, ang kanyang aplikasyon ay tinanggihan na nagdulot ng higit pang komplikasyon sa kanyang sitwasyon. Kinabukasan, inabisuhan ang DOJ na ang Interpol ay naglabas ng isang Blue Notice laban kay Teves. Ang Blue Notice ay isang uri ng alert na ginagamit upang mangalap ng impormasyon tungkol sa pagkakakilanlan, kinaroroonan o mga aktibidad ng isang tao na may kaugnayan sa krimen, ngunit hindi pa hinahanap para sa pag-aresto. Ang hakbang na ito ay nagbigay diin sa patuloy na pagtutok ng mga otoridad sa kaso ni Teves at ang kanyang posibleng pagkakasangkot sa iba't ibang krimen.
June 5, 2023, idinaan sa sayaw ni Teves ang akusasyon ni Justice Secretary Boyeng Rimulya na siya ay isang terorista. Git pa ni Rimulya na ang mga ganitong asal ni Teves sa social media ay dapat makarating sa Korte Suprema. Kasabay nito, naghain ang DOJ ng petisyon sa Anti-Terrorism Council o ATC para ituring si Teves bilang terorista. Ilan sa mga naging basihan ni Rimulya ay ang mga sunod-sunod na patayan at pananakot sa Negros Oriental na umano'y kagagawa ng grupo ni Teves. Nagbigay na rin ng mga ebidensya ang NBI sa ATC, kaya naman matapos ang isang buwan, ang Anti-Terrorism Council ay nagdesisyon na ituring si Teves kasama ang kanyang kapatid na si Pride Henry Teves at 11 pang iba bilang mga terorista. Ang desisyong ito ay nag-ugat sa kanilang umano'y pagkakasangkot sa mga pagpatay at panggigipit sa Negros Oriental, kabilang na ang pagpaslang kay Roel Digamo. Ito ang unang pagkakataon na ang isang halal na opisyal ng gobyerno ay dineklarang terorista ng ATC. Sa isang online press conference, matapang na binatikos ni Teves si Pangulong Bongbong Marcos, ang First Lady Liza Araneta Marcos, ilang miyembro ng gabinete, House Speaker Martin Romualdez at iba pang opisyal ng gobyerno. Ayon kay Teves, ginagamit ang kanyang kaso upang ilihis ang atensyon ng publiko mula sa iba pang isyong kinakaharap ng bansa. Habang patuloy na humaharap sa seryosong mga akusasyon, naging mas mahirap para kay Teves ang pagdepensa sa kanyang sarili sa harap ng mga pagsubok na kinakaharap niya mula sa pamahalaan at sa publiko. August 16, 2023, si Arnie Teves ay formal na pinalayas mula sa House of Representatives sa pamamagitan ng isang unanimous vote. Ito ang unang pagkakataon na may na-expel na representante mula noong maitatag ang ikalimang Republika ng Pilipinas. Ang pagpapatalsik sa kanya ay dulot ng kanyang pagkabigo na tuparin ang kanyang tungkulin bilang isang kinatawan, ang matagal niyang hindi pagdalo sa mga sesyon ng Kongreso at ang kanyang hindi kanais-nais na asal sa social media. Ang mga dahilan ng kanyang pagpapatalsik ay hindi lamang batay sa kanyang pisikal na pagkawala, kundi pati na rin sa kanyang mga kilos at pahayag na itinuturing na hindi naaangkop para sa isang mambabatas. August 18, opisyal na isinampa ang mga kaso laban kay Arnie Teves sa Manila RTC, kaugnay sa pagpatay kay Roel Digamo at sa 9 na iba pang biktima. Bukod sa mga kasong ito, naharap din si Teves sa isang hiwalay na reklamo ng murder kaugnay sa pagkamatay ng 3 individual noong 2019. September 5, ang korte ay naglabas ng arrest warrant laban kay Teves para sa kaso ng pagpatay kay Digamo. Ang warrant na ito ay nagpapatibay ng pangangailangan na mahuli si Teves at maiharap sa korte upang harapin ang mga akusasyon. Sa kabila ng mga hakbang na ito, naniniwala ang DOJ na si Teves ay nagtatago pa rin sa isang lugar sa Southeast Asia. Ayon sa mga ulat, siya ay posibleng nasa ilalim ng proteksyon ng mga local warlords na nagpoprotekta sa kanya mula sa mga otoridad. Upang mas lalong higpitan ang pagtugis kay Teves, ang kanyang pasaporte ay iniutos na kanselahin ng korte noong February 9, 2024. Ang pagkansela ng kanyang pasaporte ay naglalayong hadlangan ang kanyang kakayahan na maglakbay sa iba't ibang bansa. Dagdag pa rito, noong February 29, 2024, naglabas ang Interpol ng isang red notice laban kay Teves. Ang red notice na ito ay nagsisilbing international alert para sa mga bansa na makipagtulungan sa paghuli at pagdala kay Teves sa Pilipinas upang siya ay maiharap sa korte. March 21, 2024, si Arnie Teves ay naaresto ng Interpol kasama ang National Central Bureau of Dili at East Timorese Police at ikinulong siya sa Begora Prison sa Dili. Matapos nito, nagkaroon ng press conference ang DOJ ng Pilipinas upang talakayin ang mga susunod na hakbang. Ayon sa DOJ, bagaman walang umiiral na extradition treaty ang Pilipinas sa Timor-Leste, sinisikap nilang gamitin ang iba pang legal na paraan upang maibalik si Teves sa bansa sa lalong madaling panahon. Inilagay siya sa house arrest para sa extradition trial, pero kalaunan ay pinalaya rin sa bisa ng pinagbigyang habeas corpus petition ng korte roon. Ang pamilya naman ni Digamo ay nagpakita ng pagiging bukas sa posibilidad na ang ilang mga suspect sa pagpatay ay mailagay sa ilalim ng Witness Protection Program ng gobyerno. Ang hakbang na ito ay bahagi ng kanilang pagsisikap na makuha ang buong katotohanan sa likod ng krimen at mapanagot ang lahat ng sangkot. Sa tulong ng mga suspect na maging saksi, umaasa ang pamilya Digamo na mas mabilis at mas detalyadong malalaman ang mga pangyayari bago at habang isinasagawa ang pagpatay. 2 suspect ang inilagay sa ilalim ng Witness Protection Program na nagbibigay sa kanila ng proteksyon mula sa anumang banta sa kanilang kaligtasan bilang kapalit ng kanilang buong kooperasyon sa investigasyon. Ang mga suspect ay binibigyan ng seguridad, proteksyon sa kanilang mga pamilya at mga benepisyo na maaaring makatulong sa kanila habang nagiging saksi sa kaso. Ngayon, June 27, 2024,
Pinagbigyan na ng Court of Appeals ng Timor-Leste ang hiling ng Pilipinas na extradition o pagbabalik sa bansa kay Teves. Pero kinakailangan munang maaresto muli si Teves. Inapela naman ng kampo ni Teves ang desisyon ng korte. Maaari pa rin daw silang humingi ng political asylum. Kasabay nito, sinimulan na ang paglilitis ng kaso sa pagpatay kay dating Governor Roel Digamo at sa 9 na iba pa. Nakalabas man si Teves sa house arrest, kailangan naman niyang magpakita sa korte kada 2 araw. So he is under close monitoring sa Timor-Leste. Meron po tayong mga authorities, law enforcement agencies sa Timor-Leste na laging 24 hours na nakaabang sa kanya because of the flight risk that he is. Marami po siyang resources doon, hindi siya pwedeng umalis ng bansa. And at the end of this whole process, ibalik ho natin si Ginoong Teves dito sa Pilipinas para iharap yung mga kaso na inihain laban sa kanya. At kamakailan lamang, August 29, 2024, ibinasura o tinanggihan ng Court of Appeals ng Timor-Leste ang apela ng kampo ni Teves laban sa extradition na hinihiling ng pamahalaan ng Pilipinas. Dahil dito, inaasahang maibabalik na si Teves sa Pilipinas upang harapin ang mga kasong kriminal. Habang naghihintay ng karagdagang legal na proseso, patuloy na sinusubaybayan ng mga otoridad sa Timor-Leste ang kanyang galaw at malapit na ang posibilidad ng kanyang extradition pabalik sa Pilipinas. Ano sa tingin ninyo tol ang mga hakbang na dapat gawin ng pamahalaan upang masiguradong ang mga tulad ng Pamplona Massacre ay hindi na mauulit? Ano ang magiging epekto ng kasong ito sa tiwala ng publiko? Ano sa tingin ninyo tol ang mga hakbang na dapat gawin ng pamahalaan upang masiguradong ang mga tulad ng Pamplona Massacre ay hindi na mauulit? Ano ang magiging epekto ng kasong ito sa tiwala ng publiko sa ating sistema ng hustisya, pulisya at politika? May mga nagsasabi na ang kaso ni Teves ay nagbubukas ng mga tanong tungkol sa kalakaran ng political dynasty sa Pilipinas. Ano ang masasabi nyo dito? Kung ma-extradite na si Arnie Teves pabalik sa Pilipinas, ano ang nais nyong maging takbo ng paglilitis? Sa palagay ninyo, ang pagkakaso ba kay Teves ay may malalim na epekto lamang sa Negros Oriental o mas malawak pa ang epekto nito sa pambansang politika? Maraming salamat at mag-iingat kayo palagi.